gata para i-measure natin. 1. Wala yun. 2. Lalagay ako dito ng kaunting asin. 1/2 teaspoon. 1/2 cup ng asukal. White sugar. Tapos, yung maliit po na lata ng condensed milk. Cowbell yung gamit ko, maliit lang na lata. Kasi dalawang klase yan. Ito ay 200 grams ba ito? Basta kalahati siguro ito ng malaking ordinary. Ayan. Maliit siya. Tapos, maglalagay tayo ng gata pa ulit. 1/2 cup. So, tatantsayin lang natin yan kung kailangan pa natin magdagdag mamaya. May natira pa tayong kaunting gata. Maglalagay tayo ng 1/2 cup ng evaporated milk. So, nandyan na yung mga ingredients natin. Haluin muna natin mabuti. So, minsan kasi yung mixture, nakadepende yan sa klase ng nabili natin flour. So, yung glutinous flour natin, kung yan nakadepende. So, ito, haluin natin mabuti. Titingnan natin kung ayos na. Okay, siguro naman hindi ko lapis dito. Usin na natin. Ngayon naman, ang gagawin natin ay hatiin natin sa tatlo yung mixture natin. Yung isa, hindi natin kukulayan, kulay white lang siya. At yung isa, kukulayan natin ng violet. At yung isa naman ay yellow. Ayan, hatiin na natin sa tatlo. So, kulayan na natin. McCormick po yung gamit kong pangkulay, patak-patak lang, okay na. Pati yung kamay ko tuloy na kulayan. So, unahin natin yung color violet. Yan, halu-haluin lang natin. Hanggang sa maano natin, maging pare-parehas yung kulay ng violet. Napakaganda ng kulay violet natin. Yan. Napaka-smooth ng mixture kasi sinala po natin bago natin pinaghiwa-hiwalay at kinulayan. Okay na yung color violet natin. I-set aside lang natin to at kulayan naman natin yung kulay yellow. So, konti lang ulit na pangkulay. Basta lang siya magkaroon ng kulay yellow. Patak-patak lang, di ko na po sinukat. Wala pa yun sa 1/2 teaspoon. Siguro 1/4 teaspoon lang. At ayan, okay na yung ating color yellow. Ang ganda din ng color yellow. Ngayon naman ay mag-assemble na tayo dito sa mga molder. Medium size po ang gamit kong molder at bago po natin yan lalagyan ng mixture ay gininis ko po yan ng vegetable oil. Pwede rin pong melted margarine or kahit ano po na meron kayo dyan na oil. Pwede rin yung coconut oil, ganon. Yan, inuna natin yung violet, tapos yung yellow, tapos yung color white. Ayan, diba? So, ang ganda. Actually, kahapon, habang nagpa-browse ako, lagi na akong gumagawa ng sapin-sapin. Pero habang nagpa-browse ako kahapon, nakita ko lang tong ganitong klase. So, sabi ko, gagawa din ako. Kasi ang ordinary sapin-sapin lang yung nagagawa ko palagi na yung color niya na patong-patong. So, ito, nagandahan ako. Parang naagaw yung pansin ko dito sa tricolor na sapin-sapin na to. So, ayan, at ganyan lang ang gagawin natin
habang ginagawa ko po ito ay nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer na gagamitin natin. Yung gagamitin natin ditong steamer ay yung malaki kong steamer na 32 inches. Para kasyang-kasya po ito. Kasi nakagawa po tayo dun sa mixture natin ng 31 pieces na medium size na sapin-sapin. Diba? 2 cups lang kasi yun ng glutinous flour saka 1 cup din ng all-purpose flour. So, ganyan lang yung gagawin natin. At in-steam ko po yan ng 20 minutes kasi medium lang yung apoy natin, hindi nakatodo. Kasi baka masira yung design na ginawa natin. So, tuloy-tuloy lang. Ganyan. Toothpick po yan yung gamit ko. See? So, ang cute po nila. Ayan, ang ganda nila, diba? So, kailangan ilalagay po natin to kung ano yung tubig. Tapos, hindi masyadong malakas. Ayan, ang ating nagmamagandang sapin-sapin. So, ang ganda po niya, di siya natira sa pagkulo kasi nasa luhit lang siya for 20 minutes. Ganyan lang po yung magiging itsura. So, yun lang. Palamigin natin na konti bago tanggalin sa molder. Tanggal tayo sa molder. Gamit yung toothpick. Pasensya na po maingay kasi malakas po ang ulan ngayon. Tapos lagyan natin ng wood. Pwede namang plastic. Tayo, ang lagay natin ay wood. So kaya kinakamay ko yan kasi ako yung kakain yan. So diba? Napakaganda ng ating sapin-sapin. Yun. Okay. Thank you so much. Ito na po yung ating finished product. Ang ating tricolor sapin-sapin. Thank you so much for watching. Napakaganda po ng ating finished product. Thank you for watching. Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng napakadaling merienda na palitaw. So ito po yung glutinous rice flour. 2 cups lang yung gagawin natin kasi konting merienda lang naman to ngayong gabi. Midnight snack. Kasi medyo nagutom. So, gagawa na lang tayo ng palitaw. Sa 2 cups po ng glutinous rice flour ay uunti-untiin natin ilagay itong 1 cup ng water. So, 1 cup ng water po, bali 2 ingredients lang. Yung paghahaluin natin, yung glutinous rice flour, saka yung 1 cup ng water. Yan. Talaga pong kinamay ko yan kasi okay lang. Ako lang din naman po ang mag-snack niyan. Yan. Kapag wala nang dumidikit sa kamay at dyan sa mixing bowl, ibig sabihin, okay na. So, ganyan lang. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa maging okay yung ating, anong tawag dyan? Dough ba yan? O, basta yun na yun. Try na natin bilog-bilogin. Yan. Bibilogin lang tapos ipa-flat na ganyan. O, diba? Tapos habang ginagawa natin to ay magpapakulo na tayo ng tubig sa kaserola na paglalagyan natin ito. So nakakatuwa lang din talaga
sure talaga tayo na